Magandang araw po. Ako po si Jan Samoraga at kami po ay inatasan na mag-interview ng isang individual na may ibang reliyon sa amin. At kami po ay bubuo ng refleksyon na tungkol sa kalagahan ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba ng pananampalataya. Magandang araw po. Kayo po ba ay pumapayag na maging kapanayam namin sa aming gagawin na interview? Opo, ako po ay pumapayag. Maraming salamat po. Ano po ang pangalan ninyo? Okay, magandang araw sa lahat. Ako po si Celine Patrupis. Anong relihiyon po ang inyong kinabibilangan? Ako po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo. Gaano po katagal na kayong miyembro ng inyong relihiyon? Ako ay nalilibon sa iglesia sa taong 2016. 2016 po. So, ano po yung mga una mong naging karanasan sa relihiyon nyo po? Ang Iglesia ni Cristo kasi, isa siyang napakatahimik na lugar, maayos, maraming iba't ibang tao, mga tungkulin. At sa iglesia, merong iba't ibang mga aktibidad, gaya ng pag-iisang boto, mga pagsasagawa sa labas ng church, katulad ng yung isinagawa naming Rally for Peace sa nakaraang linggo. Sige, ano naman po yung mga pangunahing paniniwala at kasanayan sa inyong relihiyon? Sa loob ng Iglesia ni Cristo, naniniwala kami na meron lamang iisang Diyos. Hindi katulad sa halimbawa yung Catholic, meron silang tinatawag na Holy Trinity. Sa loob ng Iglesia, meron lamang kami isang Diyos lamang po. Okay, maraming salamat po. So, may naiiba po ba sa inyong relihiyon sa ibang relihiyon din? May naiiba po ba yung pang relihiyon nyo sa Iglesia ni Cristo at saka sa iba rin? Like, ano po yung pagkakaiba? Sa iglesia, mahalaga sa amin yung pagsasaayos ng pananamit. Sa kapag nagsasamba kami, hiwalay yung lalaki sa babae pagdating sa pag-uupuan. Sige po, maraming salamat po. So, ano po yung mga aral at halaga na itinuturo ng relihiyon nyo po? Mahalaga sa amin ang pagkakaisa. Dahil kapag ikaw ay lumabag dun, isa siyang seryosong violation sa amin. Pwede kang maitiwalag, pwedeng maalis. So, yung relihiyon nyo po ba o yung mga ginagawa sa relihiyon is nakaka-apekto po ba sa pang-araw-araw nyo na buhay? Like, ano po yung mga naging epekto ng relihiyon nyo po sa buhay nyo? Siguro kasi naiiba kami, pero hindi naman siya malaking problema sa amin. Wala naman masyado. Masyado po. So, ano po yung parang sa loobin nyo naman po sa mga taong may ibang reliyon? Like, ano po yung parang tingin sa kanila? Like, ano po yung parang nagugulat kasi wala sila sa mga ginagawa nila ay wala sa relihiyon nyo po? Like, ano po yung nagiging reaction nyo? Hindi naman dapat akong pwedeng magsalita tungkol sa ibang relihiyon dahil sa unang-una pagrerespeto na yan. Kasi syempre, magkakaiba naman tayo ng paniniwala. Sa loobin ko sa ibang tao, basta nasa pananatili naman din sila sa pag-aayos pagdating sa pagsasamba nila. Maraming salamat. Bilang huling katanungan po, kapag may nagtatanong sa inyo tungkol sa relihiyon nyo, paano po pinapaliwanag yung relihiyon nyo sa kanila? Sa loob ng relihiyon namin, yung iglesia, ayun, mahalaga sa amin yung pagkakaisa. Dapat ay meron kang respeto, lalo na pagka-adib ka sa iglesia. Kapag meron naman kayong binabalak na maging
kaanib dito. Unang itinuturo sa mga taong wala pa sa iglesia, mga sanlibutan. Ang unang tinuturo sa kanila is lagi dapat nasa ayos. Walang ibang Diyos na paniniwalaan kung hindi yung nag-iisang Ama. Mahalaga rin sa amin ang pagiging mabantay sa pagkakatao. Kung anong klaseng tao ka. Ito po, bilang huling isa pang karagdagang katanungan, ano po yung parang pag ginagawa nyo sa relihiyon nyo, sa Iglesia ni Cristo na parang nagugustuhan nyo lagi tuwing may gagawin kayo, like, o kaya naman parang tuwing parang aktibidad na parang natutuwa kayo na ginagawa? Kailangan namin maging aktibo lagi. Katulad nga ng mga isinagawa naming aktibidad mga nakaraan. Ayan, marami-rami. Maraming naging ganap sa amin. Doon po ako natutuwa. Kasi natutuwa po kayo dahil parang active po, like parang parang socializing yung ginagawa niya. At doon po nagtatapos ang pag-i-interview namin sa isang individual na may ibang relihiyon po sa amin. At dito po makakabuo kami ng refleksyon kung saan makikita namin ang kahalagahan ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba ng pananampalataya po. Maraming salamat po.